La acción de gracias del día de hoy en Eclesiastés 7:20 nos hace conocer que no hay hombre justo en la tierra que peque para hacer el bien. De igual manera, en Proverbios 24:16 nos hace conocer de que existe un justo que puede caer y siete veces y asimismo levantarse, mientras que el impío no. Al igual que en Mateo 18:15 nos hace conocer que si un hermano peque, lo hagamos conocer a solas. De no hacerlo, se lo haría entre dos. De igual manera nos hace conocer que debemos orar unos por otros para hacer el bien. Asimismo, las oraciones son escuchadas cuando una persona hace las cosas correctas, hace el bien. Es decir, que al hacer el bien, Dios nos escucha. Gracias a Dios. Gracias a Dios aprendimos que cuando nos caemos o cuando cometemos pecados, tenemos que tener siempre la idea de levantarnos, pedir perdón a Dios, confesando nuestros pecados ante Dios y pidiendo su misericordia. Y de esa forma nos podremos levantar, como dice Proverbios 24:16. Pero si no nos levantamos y estamos caídos y entregamos nuestros miembros del cuerpo hacia el pecado, no debe ser así, ya que nosotros como justos, aunque pecamos, pedimos el perdón de Dios, y nuestros miembros del cuerpo deben ser instrumento para justicia. Así como también Cuya explicó que si un hermano peca contra nosotros tenemos que dar misericordias al hermano, perdonar y ser compasivos, así como Dios es con nosotros. Gracias a Dios aprendí, como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si nosotros decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos, como dice Primera de Juan 1:8. Gracias a Deus. Ibi. Saudação de paz e amor a todos os irmãos. O que aprendi no tópico de hoje? Que devemos ser humildes e aceitar o fato de que não há justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Como mencionado em Eclesiastes 7:20. Se dissermos que não temos pecado, estaremos enganando-nos a nós mesmos. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ora, embora o justo caia, ele sempre se levantará com a ajuda e misericórdia de Deus. Romanos 14:4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele estará de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Então devemos nos revestir de coração compassivo, de humildade, de mansidão, sempre perdoando uns aos outros e, sobretudo, nos revestirmos do amor. Por isso, irmãos, vamos sempre continuar orando uns pelos outros, vamos ser misericordiosos uns para com os outros, para que possamos ser considerados como servos do Senhor. De Lisboa, Portugal, 1 milhão de graças a Deus. Pai. Milyong salamat sa Diyos sa tuloy-tuloy na pagkakaloob niya ng pagkaunawa sa kanyang mga salita sa ating magkakapatid sa MCGI. Salamat po sa Diyos sa mga pagpapaunawa niya ng kahalagahan ng kung paano ba tayong dapat mag-isip. Mahalagang alam natin kung paano tayo mag-iisip sapagkat pinag-uusapan po natin ang Eclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang kaisipang dapat pumasok sa atin pag binabasa ang talatang ito, dapat kaisipan ng matuwid. Hindi po kaisipan ng manggagawa ng masama na ang hinahanap ay excuse o lusot para pangatwirana ng kanyang ginawa o gagawin na masama. Kaya pagka binasa ang 7:20 ng Eclesiastes, ang wika ni Kuya, ay dapat alam natin kung paano tayo mag-iisip. Mag-iisip tayo kagaya ng matuwid. Paano po ba kung mag-isip yung matuwid? Ang matuwid kapag ka nabuwal, ang sabi po ng Biblia, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli.
ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Ang pag-iisip pala ng matuwid, kapag nabuwal, bangon. Hindi po yung kapag nabuwal, buwal na eh, buwal na lang, wala na, sub-sub na. Hindi dapat ganon. Tulad din lang nung pinag-uusapan natin na hindi naman dahil ikaw ay champion, hindi na magmimintis. Magmimintis pa rin. At noong nagmintis ba? Wala na. Hindi na yan pwede. Hindi na yan pwedeng player. Hindi po ganoon. Kaya nga, if you want to play like a champion, think like a champion. Train like a champion. At hindi naman dahil halimbawa nag-dribble ka at naagawan ka. Nung maagawan ka ay naglupasay ka na. Wala na, ayoko nang mag-basketball. Naagawan ako eh. Hindi po dapat ganoon. Ano po ang ibig sabihin? Ang kaisipang dapat na mataglay natin kung ibig nating nakahanay tayo sa mga matuwid. Ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Hindi po yung pag nabuwal ay wala na. Hindi na babangon at maglulupasay na lang. Parang you will just lie there and die there. Ang kaisipan ng matuwid ay makabangon, hindi magpakadapa-dapa. Dahil walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kung ikaw ay nag-iisip na gaya ng matuwid, kapag nagkasala ka, hindi ka mag-iisip na kagaya ng mga liko na ikatutuwa mo pa yung pagkakasala mo o kaya pangangatwiranan mo. Kaya nga sinabi ni San Pablo, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kung nag-iisip ka na gaya ng matuwid, hindi mo ihahandog ang mga sangkap mo sa kasalanan. Hindi ka mag-iisip na, tutal, wala namang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Magkakasala din eh. Ihahandog mo na ngayon yung sangkap mo sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan? Hindi dapat. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Kung nag-iisip ka gaya ng matuwid, ihahandog mo ang sangkap mo sa katwiran at hindi dahil nagkasala ka, ay ihahandog mo na ang sarili mo na kasangkapan ng kalikuan. Ang sabi ni Kuya ayon sa Biblia, ang matuwid kung mag-isip, kung magkasala, hindi niya ihahandog yung sangkap niya sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kung hindi, patuloy na ihahandog niya ang kanyang sangkap na kasangkapan ng katwiran. Kaya malawak ang nakapaloob dito. Bakit po malawak? Ang sabi nga ng talata, tunay na walang matuwid sa lupa. Ang nasa isip mo ba ay ikaw lang yon? Pagka ganoon ang kaisipan mo, lalabas ay kagaya ka ng sinasabi ni San Pablo na nag-iisip ng totoong matayog. Huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Hindi mo dapat isipin na parabang ikaw lang ang anak ng Diyos. Ikaw na lang ang matuwid. Iyan ay katayugan ng pag-iisip sapagkat nakakita ka halimbawa ng kapatid mo. Nasa kapisanan ng matuwid, siya naman ang nagkasala. Ano ngayon ang magiging kaisipan mo kung matuwid ka? Dapat po, tulungang makabangon yung kapatid na nagkasala. Kaya nga idadalangin natin dahil ang matuwid bumabangon pag nabuwal. Kung ikaw ang concern, ikaw ang nabuwal. Matuwid ka, babangon ka. Pag iba naman yung nagkasala, pwede mo namang sabihin, hindi naman dahil nagkasala yung kapatid hindi na siya matuwid. Dahil wala namang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. You have to take into consideration kung ano yung ini-apply mo sa sarili mo, dapat i-apply mo doon sa kapwa mo matuwid. Dahil hindi lang ikaw ang matuwid, hindi lang ikaw ang nasa kapisanan ng matuwid. Kaya kapag ka ikaw ay nagkasala, kung ikaw ay matuwid, ang gagawin mo, kikilalanin mo ang kasalanan mo at magsisi ka. Hihingi ka ng awa sa Diyos. Kung hindi naman ikaw yung concern at yung kapwa mo naman matuwid, dapat alam mo kung ano ang gawain ng matuwid.
Binasa ni Kuya Daniel ang awit 116 talatang 5. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Yung Diyos na matuwid, maawain at mapagbiyaya. Kaya nga, kung ikaw naman ay matuwid, nagkasala ka, humihingi ka ng awa sa Diyos na maawain. Kung yung kapatid mo naman na kapwa matuwid ang nagkasala, ano po ang sabi? Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Ikaw, bilang matuwid, kung paanong humihingi ka ng awa, magmaawain ka rin. Ano ang ibig sabihin? Nung ikaw ay nagkasala, dahil ikaw ay matuwid, humingi ka ng awa, yung matuwid na Diyos, naging maawain sa iyo. Kung ang kapatid mo naman ang magkasala, magmaawain ka rin naman. Kaya nga ang sabi ni San Pedro, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kung yung kapatid mo naman ang nagkasala, dapat doon mo ngayon i-apply. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ano ang ibig sabihin? Kung ang kapatid mo naman ang nagkasala sa iyo, magpahinuhod ka rin. Kung humihingi ka ng awa, maawa ka rin naman. Dahil kasama po ang ating sarili doon sa walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Isang katotohanang dapat po nating tanggapin. Ang sabi sa unang Juan 1:8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. I-accord natin sa isa't isa na di ka humihingi lang ng awa, maaawa ka rin. Di ka basta lang nagsisisi sa iyong kasalanan. Isipin mo, kasama rin ang kapatid mo. Na kung nagpapahinuhod po ang Diyos sa iyo, magpahinuhod ka rin sa iyong kapatid. Kaya nga sabi ni San Pablo, mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Hindi lang ikaw ang magtitiis, ako rin magtitiis. Kung umpisahan natin yan sa talatang 12, mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Ano ba ang nakapaloob doon sa kahalagahan ng pagbibihis, ng pusong mahabagin, ng magandang kalooban, ng